Bago pa mag-landfall ang bagyong Tino, hinahagupit na nito ng malalakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Visayas. May mga paglikas na sa ilang lugar, lalo na sa mga lugar na may banta ng daluyong. Ito rin ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda noong 2013. May report si Oscar Oida. Habang papalapit ang bagyong Tino sa Visayas, hinahagupit na ng hangin ang Camotes Island sa Cebu. Naging malakas ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Camotes at may ilang lugar na halos mag-zero visibility. Sa lakas ng hangin, tila mapipigtas ang tali ng mga bubong na gawa sa tela sa bayan ng San Francisco. Winawasiwas naman ng hangin ang mga puno sa bayan ng Pilar. Sa Tabuelan, Cebu, may bahagya ng pagguho ng lupang may kasamang bato sa bahagi ng Gumbang National Road. Sa Talisay City, maaga ng pinalikas ang mga nakatira sa tabing dagat bilang pag-iingat sa banta ng daluyong. Sumunod naman ang mga taga-barangay poblasyon, lalo't natuto na raw sila mula sa naranasang hagupit ng bagyong Odette noong 2021. Bakwit na. Sa oras ito sa niya pahawa. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Oh. Di man nagpa-safety. Safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa Bagyo? Inilipat naman sa mas ligtas na lugar ang mga bangka. Sa barangay Dumlog, may gitsandaang pamilya ang inilikas. Nakataas ang red alert status ng Central Visayas Region. Maaga ring lumikas ang ilang taga-Tacloban, Leyte. Nadala na sila sa malalakas na bagyo tulad ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ang ilan, sa San Jose Central School muna, nanunuluyan. Nabahaan mo basta nagsigig uwan na ulan kahit di bagyo hiya. Bisan di siya bagyo, nabahaan mo bala. Susulod kami hit tubig. Sa huli ang pagsisisi. May mga lumikas naman sa hotel kaya marami ang fully booked na. Nahirapan tuloy na maghanap ng matutuluyan ang dalawang babaeng galing pang Borongan, Eastern Samar at dumayo lang para kumuha ng board exam bukas. Hindi kami nag-expect nga mga puno. Kasi yung ibang hotel hindi naman direct naman mga puno. Hindi nila siguro po maghahanap po kami. Sa Giwan, Eastern Samar, nakahapon pa naka-red alert. Sa pilitang inilikas ang mayigit 100 taga-Victory Island. Yung preemptive evacuation will cover doon sa mga storm source areas, flood-prone areas, landslide-prone areas. And of course, yung mga tatamaan ng malalakas na hangin for the typhoon. So yun yung binigyan natin ng emphasis. So as of this time, binigyan natin ng window for the conduct of preemptive and forced evacuation ang ating mga local DRMCs until this afternoon. Kasi mararanasan na natin yung hangin mamayang gabi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.